guys! Good morning sa inyong lahat! Hello, good morning, good morning, good morning everyone out there! Welcome to my channel! Welcome back to my channel! At Ria Palma Rogas, Sagroel channel, and Rogas Palma Ria channel. And meron ako sasabihin sa inyo guys na nabasa ko sa 1 Thessalonica of 1 Thessalonians 1, chapter 1 hanggang 1 Thessalonians chapter 5. So, yung buong Thessalonica, guys. Come on. Nabasa ko siya. Basahin natin uli. Come on. Marami tayong matututunan dito tungkol sa mga sulat ni Pablo sa mga iglesia sa New Testament ng Biblia. So, hi, good morning sa inyo. Kumusta na kayo dyan? And eto, katatapos ko lang mag-laundry. I did laundry kanina, so napagod ako. So, sabi ko, magbabasa muna ako ng Biblia para mapahinga naman ako and makagawa ako ng makabuluhang bagay. Eto na nga, gumagawa na ako ng vlog ngayon. So guys, come on. Let's read something good this morning. Ang pamumuhay at pananampalataya ng mga taga-Thessalonica. Chapter 1, verse 2. Lagi kaming nagpapasalamat, sabi ni Pablo, Silas at Timoteo, sa Diyos dahil sa inyo at tuwi na isinasama namin kayo sa aming dalangin. So, sumulat siya sa mga taga-Thessalonica. Ginugunita namin sa harapan ng ating Diyos at Ama ang inyong mga gawang bunga ng pananampalataya, ang inyong mga pagpapagal na udyok ng pag-ibig at ang matibay ninyong pag-asa sa Panginoong Hesukristo. Nalalaman namin mga kapatid na kayo'y hinirang ng Diyos na nagmamahal sa inyo. Ang mabuting balita na lubos namin pinaniniwalaan ay ipinahayag namin sa inyo hindi sa salita lamang. Ito ay may kapangyarihan at patotoo ng Espiritu Santo. Nakita ninyo kung paano kami namuhay sa inyong piling. Ito ay ginawa namin para sa inyong kabutihan. Tinularan ninyo kami at ang Panginoon. Tinanggap ninyo ang mabuting balita at dahil dito ay nagdaras kayo ng katakot-takot na hirap. Gayunman, taglay pa rin ninyo ang kagalakang kaloob ng Espiritu Santo. Hallelujah! Thank you, Lord, for the kagalakan. Salamat sa pusong may galak. Thank you, Lord. Kaya't naging huwaran kayo ng mga kapatid sa Macedonia at Akaya, sapagkat hindi lamang ang salita ng Panginoon ang lumaganap sa Macedonia at Akaya sa pamamagitan ninyo. Pati ang balita tungkol sa inyong pananampalataya ay kumalat sa lahat ng dako. So, ito ang importante, ang buhay natin na binago ng Diyos. Hallelujah! Ano pa't hindi na kailangan magsalita pa kami tungkol dito, sila na ang nagbabalita kung paano ninyo kami tinanggap. Sila rin na nagsabing tinalikdan na ninyo ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan upang maglingkod sa tunay at buhay na Diyos. Hallelujah! At maghintay sa kanyang anak na si Jesus. Siya ang muling binuhay na magbabalik mula sa langit at magliligtas sa atin sa darating na poot ng Diyos. Hallelujah! So, ang paglilingkod ni Pablo sa Thessalonica ay naisulat sa 1 Thessalonians chapter 2, verse 1. So, guys, let's read about it. Kayo na rin mga kapatid ang nakababatid, sabi nila Pablo, Silas at Timoteo, na hindi nawala ng kabuluhan ang pagpunta namin sa inyo. Alam ninyong, hinama kami't inalipusta sa Filipos. Gayon may pinalakas ng Diyos ang aming loob upang ipahayag sa inyo ang mabuting balita sa kabila ng maraming hadlang. Ang pangangaral namin hindi udyok ng kamalian, ng kahalayan, o ng hangad ng malinlang. Minarapat ng Diyos na ipagkatiwala sa amin ang mabuting balita, kaya nangangaral kami upang bigyang kasiyahan, hindi ang tao, sino, kundi ang Diyos na nakasisiyasat ng ating mga puso. Alam ng Diyos at alam din ninyo na sa aming pangangaral ay hindi kami gumamit ng pagkukunwaring papuri o ng mga salitang nagkukubli ng masakim na hangarin. So, wala silang masamang motibo, guys. Purely pagpapalaganip lang ng Word of God ang ginawa nila. Hindi kami naghangad ng papuri ninyo o ninuman, bagamat may katwiran kami maghintay nga niyon. Tama, dahil maayos nilang ginagawa ang lahat ng bagay at magaling.
bilang mga apostol ni Kristo. Naging magiliw kami sa inyo tulad ng isang mapagkalingang ina sa kanyang mga anak. Dahil sa laki ng aming pagmamahal sa inyo, itinalaga namin ang aming sarili sa pangangaral sa inyo na mabuting balita. Hindi lamang iyan, pati na ang aming buhay ay ihahandog namin kung kakailanganin. Lubusan na kayong napamahal sa amin. Tiyak na natatandaan pa ninyo ang mga kapatid kung paano kami gumawa at nagpagal araw-gabi para hindi kami maging pasanin ni numan samantalang ipinahayag namin sa inyo ang mabuting balita. Saksi namin kayo at gayon din ang Diyos na kami ay tapat, mabuti at ganap sa pakikitungo sa inyo ng mga sumasampalataya. Tulad ng alam ninyo, kami naging parang ama ng bawat isa sa inyo, pinalakas namin ang inyong loob, inaliw kayo at hinimok na mamuhay ng tapat sa paningin ng Diyos na humirang sa inyo upang makahati sa kanyang kaharian at kaluwalhatian. Hallelujah! Ito pa ang lagi namin pinagpapasalamat sa Diyos. Nang ipangaral namin sa inyo ang kanyang salita, tinanggap ninyo ito bilang tunay na salita ng Diyos at hindi ng tao. Ano pat ang bisa nito ay nakikita sa buhay ninyong mga sumasampalataya. Ang nangyayari sa inyo mga kapatid ay tulad na nangyari sa mga iglesia ng Diyos sa Judea sa mga naroong nananalig kay Kristo Jesus. Inuusig kayo ng inyong mga kababayan tulad ng mga taga-Judea na inusig ng kapwa nila Hudyo sa persecution na siyang pumatay sa Panginoong Jesus at sa mga propeta. Sila rin ang umusig sa amin. Salungat sila sa kalooban ng Diyos at kaaway ng lahat ng tao. Kaya't ang aming pangangaral ng mabuting balita sa mga hentil sa ikaliligtas ng mga ito ay pilit nilang hinahadlangan. Umabot na sa sukdulan ng kanilang kasamaan kaya't bumagsak sa kanila ang poot ng Diyos. Hallelujah! Sa mga humahadlang sa pangangaral nila Pablo noon. So, ang hangad ni Pablo sa nadalawin silang muli. So, sabi sa verse 17 ng chapter 2, at ngayon mga kapatid, sabi nila Pablo, nang kami sandaling mawalay sa inyo, hindi sa alaala kundi sa paningin, labis kami nangulila at sabik na makita kayong muli. Makailang beses kong tinangkan dumalaw sa inyo, ngunit lagi kaming hinahadlangan ni Satanas. Wala kaming ibang pag-asa kundi kayo. Kayo lamang ang aming kaligayahan. Kayo lamang ang putong ng tagumpay na maipagmamalaki namin sa harapan ng Panginoong Jesus pagparito niya muli. Oo, kayo ang aming karangalan at kaligayahan. Sinasabi nila Pablo ito sa mga kapatiran nila sa Thessalonica. Chapter 3, nang hindi na kami makatiis, minabuti naming maiwan na sa Atenas at suguin sa inyo si Timoteo na ating kapatid at lingkod ng Diyos sa pangangaral ng mabuting balita tungkol kay Kristo. Sinugo namin siya upang patibayin ang inyong pananalig sa Panginoon at palakasin ang inyong loob para hindi man lupaypay ang sinuman sa inyo dahil sa mga pag-uusig. Correct, guys? Alam ninyo ang mga pag-uusig ay bahagi ng kalooban ng Diyos sapagkat ipinagpauna na namin sa inyo noong naririyan pa kami na tayo ay uusigin. At siya ngang nangyayari. Kaya nga nang hindi na ako makatiis ay nagpasugo ako upang makabalita tungkol sa kalagayan ngayon ng inyong pananalig sa Panginoon. Nag-aalala akong baka nalinlang na kayo ng dyablo. Pag nagkagayoy mo, wala na ng kabuluhan ang aming pagpapagal. Hallelujah! Ngayon, nakabalik na rito si Timoteo. May dala siyang magandang balita tungkol sa inyong pananampalataya at pag-ibig. Ibinalita rin niya sa amin na lagi ninyo kaming naaalala at malaki ang pananabik na makita kami tulad ng pananabik naming makita kayo dahil sa inyong pananalig kay Kristo. Mga kapatid, naaliw kami sa gitna ng aming hirap at pagkabalisa. Hallelujah! Ang pananatili ninyong matatag sa pananampalataya ang nagpasigla sa buhay namin. Paano kaya namin mapasasalamatan ng sapat ang Diyos sa kagalakan dulot ninyo sa amin? Ang mga buhay ng kapatirang ito ang nagsisilbing kagalakan ng mga apostol. Hallelujah! Mataimtim naming idinadalangin araw-gabi na kayo'y muli naming makita at matulungan na sa ikagaganap ng inyong pananampalataya. Loobin nawa ng ating Diyos at Ama at ng ating Panginoong Jesus na makapunta kami riyan. Palaguin nawa at pag-alabi ng Panginoon ang inyong pag-ibig sa isa't isa at sa lahat ng tao tulad ng pag-ibig namin sa inyo.
Kung ito ang mangyayari, palalakasin niya ang inyong loob, sa gayon, kayo'y mananatiling banal at walang kapintasan sa harapan ng ating Diyos at Ama hanggang sa muling pagdating ng ating Panginoong Hesus kasama ang mga hinirang niya. Ano ba ang buhay na nakalulugod sa Diyos? So guys, basahin natin ang sabi nila Pablo sa chapter 4 ng 1 Thessalonica. Mga kapatid, sabi nila, isa pang bagay ang ipinapayo namin sa inyo sa pangalan ng Panginoong Hesus. Sana'y lalo pang pagbutihin ninyo ang pamumuhay ninyo ngayon. Pamumuhay na ayon sa inyong natutuhan sa amin upang kayo'y maging kalugod-lugod sa Diyos. Batid naman ninyo ang mga aral na ibinigay namin sa inyo buhat sa Panginoong Hesus. Ibig ng Diyos na kayo'y magpakabanal at lumayo sa kahalayan. Dapat maging banal at marangal ang layunin ng sinuman sa kanyang pag-aasawa. At hindi pagsunod lamang sa pita ng laman, tulad ng inaasal ng mga taong hindi nakakakilala sa Diyos. Sa gayon, hindi yuyurakan ni numan ang karapatan ng kanyang kapwa at ni pupugayan man ang dangal, tulad ng sinabi namin sa inyo noon pa at mahigpit na ibinababala. Parurusahan ng Panginoon ang gumawa ng ganitong kasamaan. Tayo'y tinawag ng Diyos upang mamuhay sa kalinisan, hindi sa kahalayan. Kaya't ang sino mang humamak sa aral na ito ay humahamak hindi sa tao kundi sa Diyos, na siyang nagkakaloob sa atin na kanyang Espiritu Santo. Hindi na kailangan paalalahanan pa kayo tungkol sa pag-ibig na dapat iukol sa mga kapatid sa pananampalataya. Yamang itinuro na sa inyo ng Diyos kung paano kayo mag-iibigan, at ito nga ang ginagawa ninyo sa mga kapatid sa Macedonia. Gayunman, ipinakikiusap pa rin namin sa inyo, mga kapatid, na pag-ibayuhin ninyo ang inyong pag-ibig. Hallelujah! Pagsikapan ninyong mamuhay ng tahimik. Ang inyong harapin ay ang sarili-sarili ninyong gawain. Magpagal kayo para sa inyong ikabubuhay, tulad ng sinabi namin sa inyo. Sa gayon, igagalang kayo ng mga hindi pa kumikilala sa ating Panginoon. Bukod dito, hindi ninyo iaasa sa iba ang inyong ikabubuhay. Hallelujah! So, irerespeto tayo ng lahat ng tao sa mundo sa pagsunod natin sa Panginoong Hesus dahil sa kanyang mga utos. Makakamit natin ang paggalang ng mga tao. So, ang pagparito ng Panginoon, according to chapter 4, verse 13, mga kapatid, ibig naming malaman ninyo ang katotohanan tungkol sa mga namatay na, nang hindi kayo magdalamhati tulad ng mga taong walang pag-asa. Naniniwala tayo si Jesus ay namatay at muling nabuhay. Kaya naman naniniwala tayong bubuhayin din ng Diyos ang lahat ng namatay na nananalig kay Jesus upang isama sa Kanya. Ito ang aral ng Panginoon na sinasabi namin sa inyo. Pagparito ng Panginoon, tayo mga buhay ay hindi na mauuna sa mga namatay na. Sa araw na iyon, kasabay ng malakas na utos ng tinig ng arkanghel at sa tunog ng trompeta ng Diyos, bababa ang Panginoon mula sa langit. Bubuhayin muna ang mga namatay at nananalig kay Kristo. Pagkatapos tayong mga buhay pa, ay titipunin niya sa ulap at isasama sa mga binuhay upang salubungin sa himpapawid, sa papawiri ng Panginoon. Sa gayo'y makakapiling niya tayo magpakailanman. Kaya nga mag-aliwan kayo sa pamamagitan ng mga aral na ito. So guys, good news ito para sa ating mga Kristiyano. So sabi pa rin ni Pablo, maging handa sa pagdating ng Panginoon. So 1 Thessalonica chapter 5 verse 1 sabi rito, hindi na kailangang isulat ko pa sa inyo kung kailan magaganap ang mga bagay na ito, sapagkat alam na ninyong ang pagdating ng araw ng Panginoon ay tulad ng pagdating ng magnanakaw. Kapag sinasabi ng mga tao, tiwasay at panatagan lahat, biglang darating ang kapahamakan. Hindi sila makaiiwas sapagkat ang pagdating nito ay tulad ng pagsumpong ng pagdaramdam ng babaeng manganganak. Ngunit hindi kayo nabubuhay sa kadiliman, di ba? Mga kapatid, kaya't hindi kayo mabibigla sa araw na yaon na darating na parang magnanakaw ang Panginoon.
Kayong lahat ay kabilang sa panig ng kaliwanagan, sa panig ng araw, hindi sa panig ng kadiliman o ng gabi. Kaya nga kailangan tayo manatiling gising, laging handa, at malinaw ang isip di tulad ng iba. Kung gabi karaniwang natutulog ang tao at kung gabi rin karaniwang naglalasing. Hindi tayo dapat maglasing. Yamang tayo sa panig ng araw. Gawin nating baluti ang pananampalataya at ang pag-ibig. At helmet ang pag-asa sa pagliligtas na gagawin sa atin ng Diyos. Hallelujah! Tinawag tayo ng Diyos hindi upang parusahan, kundi upang iligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Namatay siya para sa atin upang tayo'y mabuhay na kasama niya, buhay man tayo o patay sa kanyang muling pagparito. Dahil dito patuloy kayo magpapaalalahanan at magtulungan tulad ng ginagawa ninyo ngayon. So sa pangwakas na tagubilin at pagbati, sabi ni Pablo sa verse 12 ng chapter 5 ng 1 Thessalonica, ipinamamanik namin mga kapatid na igalang ninyo ang mga pagpapagal para sa inyo. Ang mga nagpapagal para sa inyo. So, ang mga pinili ng Diyos upang mamahala at magturo sa inyo tulad nila Pablo. Pagkukulan ninyo sila ng lubos na paggalang at pag-ibig dahil sa kanilang gawain magsama-sama kayong mapayapa. Ipinakikiusap namin mga kapatid sa inyo na inyong palalalahanan ng mga tamad, pasiglahin ang mga mahihinang loob at kalingain ang mga walang kaya. Pagtiyagaan ninyo silang lahat, huwag ninyong paghigantihan ang gumawa sa inyo ng masama. Sa halip, magpatuloy kayo sa paggawa ng mabuti sa isa't isa at sa lahat. Hallelujah! So guys, medyo nakaano ko doon, medyo tinamaan ako. So guys, yun ang gagawin ko ngayon. I will work on that from now on. Magalak kayong lagi. Hallelujah! Maging matyaga at sa pananalangin, ipagpasalamat ninyo sa pangalan ni Kristo Jesus ang lahat ng pangyayari sapagkat iyon ang ibig ng Diyos. Huwag ninyong hadlangan ang Espiritu Santo. Huwag ninyong hamakin ang anumang pahayag mula sa Diyos. Suriin ninyo ang lahat ng bagay at pulutin ang mabuti. Lumayo kayo sa lahat ng uri ng kasamaan. Naway lubusan kayong pabanalin ng Diyos na siyang nagbibigay ng kapayapaan at naway panatilihin niyang walang kapintasan ng buo ninyong katauhan, ang espiritu, kaluluwa at katawan hanggang sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. Tapat ang tumawag sa inyo at gagawin niya ang mga bagay na ito ang Panginoong Jesus. Ipanalangin din ninyo kami, mga kapatid. Taos puso ninyong batiin ang mga kapatid. Ipinakikiusap namin sa inyo sa pangalan ng Panginoon na basahin ang liham na ito sa mga kapatid. Sumainyo nawa ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo. Hallelujah! So guys, tapos na tayo sa Thessalonica. So nabasa na natin ang mga sulat nila Pablo, Silas at Timoteo sa mga Thessalonians. Ang Thessalonica kasi ay siyang punong lungsod ng Macedonia, guys. Isang lalawigang Romano. Si Pablo ay nagtatag doon ng isang iglesia pagkagaling niya sa Pilipos. Di nagtagal ay sinalungat siya ng ibang Hudyong naiinggit sa kanyang tagumpay sa pangangaral sa mga Hudyo. Dahil dito, napilitan siyang umalis doon at nagtuloy sa Berea. Tumanggap siya ng ulat mula sa kanyang kasama at kamanggagawang si Timoteo tungkol sa kalagayan ng iglesia sa Thessalonica. Ginawa ang sulat na ito upang palakasin ang loob at bigyan ng muling katiyakan ng mga Kristiyano roon sa pagkabutihan ng Diyos sa buhay nating lahat. Nagpapasalamat si Pablo dahil sa nabalitaan niya tungkol sa kanilang pananampalataya at pag-ibig. Ipinagugunitan niya sa kanilang uri ng kanyang buhay noong siya'y kasakasama nila sa katinugon ang mga katanungan ng mga kapatiran tungkol sa pagbabalik ni Kristo. Yun nga, nabasa natin sa last verses. Ang isa bang mananampalatayang namatay bago bumalik si Kristo ay magtatamo rin ng buhay na walang hanggan. So yun, nabasa na natin. Kailan babalik si Kristo? Yun, nabasa na natin, guys. Pinayuhan sila ni Pablo na patuloy na gumawang matahimik samantalang hinihintay ang pagbabalik ni Kristo. Hallelujah! So that's it, guys. So napansin nyo, guys, sa mga huling mga vlogs ko, sa mga videos,
na puro mga iglesyang itinayo ni Pablo sa iba't ibang dako ng Israel ang binasa natin. Cause malalaman natin dito ang mga suliranin, problema sa loob ng iglesia ng mga mananampalataya, ng mga Kristiyano, ng mga anak ng Diyos, and kung paano susolusyonan ito. So, alam ni Pablo kung paano susolusyonan. So, bilang tagapagsalita ng mabuting balita ng pangangaral na salita ng Diyos, si Pablo may authority dahil tinawag siya ng Diyos para gawin ito. And totoong makapangyarihan ang mga salita niya sapagkat ito'y galing sa Diyos. So guys, napansin nyo ako rin, ganun din ang ginagawa ko sa inyo. So guys, natutuwa ako kung napapanood nyo ito and natutulungan kayo personally ang mga buhay nyo out of these videos na ginagawa ko para malaman ko na nakakatulong ako sa mga buhay nyo, guys. So, malaking bagay sa akin yun at kinagagalak ko. So, thank you guys sa inyong lahat sa panonood. Happy viewing for everyone out there. And salamat sa pakikinig at panonood nyo ng aking mga vlogs sa aking YouTube channel. And ito yung mga Bible studies na makukunan natin ng aral at katuruan, ng turo galing sa Diyos na may sasapamuhay natin sa araw-araw na ginawa ng Diyos sa buhay natin. So, susunod ko itatakal up yung ikalawang sulat ni Pablo sa mga taga-Thessalonica. So, 2 Thessalonians. So, ano ba ang mga topic ni Pablo sa mga ito? So, paano guys? Kumusta kayo ngayon? Kumusta mga pangyayari sa atin guys sa buhay-buhay natin? Ako guys, kahapon, nagpapasalamat ako sa Diyos. Matagumpay kaming nakapag-grocery ng ate ko and nabili namin yung mga pangangailangan namin sa bahay at yung mga foods na kailangan namin at mga things, mga gamit na kailangan namin sa bahay namin sa araw-araw, every day here in our house. And walang ganong problema o sagabal sa daan. So, nakita namin na sa bus, sa kalsada, maayos sa mga taong namumuhay. Ano kaya? Kilala kaya nila ang Panginoong Jesus? So sabi ko, dapat pala meron akong mga tracts na binibigay sa kanila para malaman nila ang babuting balita tungkol sa Panginoong Jesus. Ang pagtanggap sa Panginoong Hesus bilang tagapagligtas at Panginoon ng buhay natin, ang kailangan nilang gawin para sila ay maligtas sa kasalanan araw-araw at sa impyerno. Sana alam nila yun guys, cause gusto kong ibahagi sa lahat ng tao ang natututunan ko, nalaman ko tungkol sa Diyos. And alam ko nakatutulong ito ng malaki sa pagkatao ng isang tao kung paano siya haharap sa mundo at haharap sa society, sa komunidad, kung paano siya makikitungo sa iba. So, nakatutulong ito. So, totoo ang sinasabi sa banal na kasulatan, sa Biblia, tungkol sa mga bagay na ganito. Cause, hindi sinungaling ang Diyos. So, nakatutulong talaga ito. Okay, guys? So, thank you, Father God, for everything, sa lahat ng ginagawa mo sa amin, sa aming mga buhay. At patuloy kang faithful. Hindi ka nagbabago sa amin. Patuloy mo kami sinasamahan at binibigyan ng mga pangangailangan namin sa araw-araw. And sa iyo ko binabalik lahat ng pinakamataas na papuri, pasasalamat at pagsamba. Hallelujah, 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 hallelujah. Sa iyo, Panginoong Jesus, aming Ama, Panginoong Diyos, sa pamamagitan ng Holy Spirit, sa pangalan ni Jesus, this I pray. Amen. So, thank you guys for watching. This is Mami Yang on my YouTube channel, Sagro Air and Rogas Palmaria channel. And you can watch me on YouTube. Just type it on search engine and lalabas na lagyan nyo na yung pangalan ko, tapos lagyan nyo ng channel, word na channel, para tumbok na lalabas na yung channel ko. So, makikita nyo na itsura ko dun guys, yung picture ko, and of course, everything that I did in the net. So, lahat ng ginawa kong videos. Okay? So, bye for now. See you next time. And good day everyone. And God bless you all. Mwah! Bye!